po sa inyong lahat. Magandang gabi rin po, Father. May isang bagay sa Ebanghelyo ngayon na maaaring makapagpareak sa atin. Parang hindi naman yata talaga patas ang Diyos. May mga manggagawang nagsimula ng madaling araw, buong araw silang nagpagal, may iba namang dumating tanghali na, yung iba hapon, at mayroong pang dumating na halos kalahating oras na lamang ang ipagtatrabaho. Pero ng oras na ng pagsasahod, pare-pareho silang binayaran. Pare-pareho ang naging kabayaran. Kung tayo ay yung nagtatrabaho mula umaga, baka sabihin din natin, parang unfair naman. Buong araw ako nagtrabaho, tapos pareho kami ng matatanggap. Ngunit dito natin kinakailangan maunawaan, ang Ebanghelyo ay hindi leksyon tungkol sa tamang pagsahod. Ito ay kwento tungkol sa kagandahang loob ng Diyos. Sapagkat una, ang Diyos ay hindi lamang po makatarungan. Siya po ay mapagbigay. At bahagi ng kanyang pagmamahal ang bigyan tayo ng higit pa sa ating kinakailangan. Sinabi na may-ari at sa nagrereklamong manggagawa, hindi ba't kaibigan? Hindi kita dinadaya. Ibinigay niya ang napagkasunduhang sahod. Wala pong kinuha sa kanila. Ang problema hindi dahil kulang ang kanilang natanggap. Ang problema, ang nakita nilang pagbibigay ng may-ari sa iba. Alam niyo, ganito rin po minsan yung ating pag-iisip. May mga pagkakataon, naiisip natin, Lord, bakit siya pinagpapala ako hindi? Bakit ganon? Madali siyang gumaling, ako hindi pa. Bakit kaya mas nabigyan siya ng magandang pagkakataon? Ngayon pareho lang naman kami. Bakit parang mas madali ang buhay niya? Heto ako nahihirapan. Lagi natin pinagkukumpara, hindi lamang yung ating buhay, gayon din ang biyaya natin sa iba. At malimit sinasabi sa atin ni Jesus, huwag mong sukatin yung biyaya ng Diyos sa pamamagitan ng biyayang natatanggap ng iba. Kaya alam niyo, ito hindi lamang tungkol sa katarungan. Kasi kung katarungan din lang ang pag-uusapan, sa sobrang dami nating kalokohan, dapat pa nga wala tayong matanggap. Pero ang pagiging makatarungan ni Jesus ay nag-uugat sa kanyang pagiging mabuting Diyos. Pangalawa, sa Panginoon wala pong late. Walang too late para sa Diyos. Anong ibig sabihin? Napakaganda po ng larawan ng mga manggagawang dumating ng huling oras. Maaring iniisip nila, wala nang kukuha sa amin, huli na kami. Ngunit dumating ang may-ari at sinabi, pumunta kayo sa aking ubasan. Napakagandang balita nito para sa ating lahat. Maaring may mga taong matagal nang lumayo sa Diyos. Maaring maraming tao nang hindi nagsisimba. Maaring maraming maling desisyon ang ating pinili at ginawa. Maaring nasayang ang maraming pagkakataon. Pero hanggat buhay tayo, patuloy na sinasabi sa atin ni Jesus, halika, may lugar pa sa aking ubasan. Hindi sinasabi ng Diyos na, ay, huli ka na, better luck next time. Hindi niya sinasabing, sana noon ka pa dumating, sana noon ka pa nagbago. Ang mahalaga sa Kanya, bumalik ka ngayon. At ang oras, hindi advance, hindi late, kundi tamang panahon. At ito po yung bahagi ng awa ng Diyos, na kahit sa huling oras, bukas ang kanyang puso, hindi lamang upang tayo tanggapin. Bukas ang kanyang kalooban upang ibigay ang paanyaya sa atin. At panghuli, ang paglilingkod natin sa Diyos ay hindi po competition, hindi po paligsahan. Ito marahil ang pinakamahalagang hamon ng Ebanghelyo ngayong gabi. Kapag matagal na tayo naglilingkod sa Panginoon, may panganib na magkaroon po tayo ng tinatawag nating spiritual entitlement. Ano pong ibig sabihin? Pakiramdam natin, mas may karapatan tayong tumanggap ng higit kaysa sa iba.
At nabagit na natin ito, alam niyo bilang inyong kura, yung po yung malimit kong binabantayan. Ayoko pong iisipin ninyo, si Father, close lang niyan yung mga lola. Si Father, nilalabas lang yan yung mga sakristan. Yan. Tulungan mo ko lumapit kay Father. Kasi kayo, malapit kayo kay Father. Wala pong ganon. Lagi ko po kayong tinitignan ng pantay-pantay. Walang malakas, walang mahina. Lahat patas. Sapagkat ang paglilingkod sa simbahan, hindi po fans club ni Father. Ang paglilingkod sa simbahan, hindi po competition. Sino ang mas malapit? Kaya alam niyo, mapapansin niyo po ito. Pag meron magsasabi sa akin, Father, successful po yung program ninyo. Program po natin. Father, meron po ba ka-activity ngayon? Activity po natin. Kaya nga po mga minamahal ko mga kapatid, no? Ito po yung isang bagay po na dapat nating maunawaan. Maaring oo, sa ating buhay kabanalan, iba-iba tayo ng tinatahak. Pero meron mang nauuna o nahuhuli sa paningin ni Jesus, pantay-pantay lamang tayo. Sapagkat siya po ay hindi lamang Diyos ng kabutihan, siya ay Diyos ng katarungan. Kaya sa pagpapatuloy po ng ating pagdiriwang, lagi natin pakakatandaan, sang oras ng Panginoon na hindi po late. Ang oras ng Diyos hindi po advance. Sapagkat sa Diyos, laging tama ang panahon. Kaya kapag dumating ang Diyos sa puso mo, kapag nagparamdam si Jesus sa buhay mo, ito ang tamang panahon na dapat mong tanggapin. Ito ang tamang panahon na siya'y tanggapin sapagkat siya ay dumarating. Nang sa gayon, huwag sanang mangyaring darating ang araw na naghahanap tayo ng pagkakataon sapagkat wala ng imbitasyon na darating sa atin. Amen.